At para sa ating mga balita, UK, naghahanda na sa gera. At sa Africa, tuklasin natin ang isang bansa na halos wala nang nakatira. Muli na namang inaarmasan ng bansang Britanya ang kanyang sarili para sa paghanda sa isang bagong panganib. Yan ay sa gitna ng mga bantang nakaabang mula sa Russia at sa China. Nangako ang pamahalaan sa London na maglalaan ng bilyong-bilyong pondo para sa mga bagong submarino, nuclear weapon at mga makabagong armas. Ang mensahe, hindi papayag ang UK na mahuli ng hindi handa. Tila nadidinig na ang dagundong ng tambol ng digmaan sa bansang Britanya. Mula sa Arctic hanggang sa Pacific, muling naghahanda sa gera ang United Kingdom. Matapos ang ilang taon ng kakulangan sa pondo at kawalan ng malinaw na direksyon sa estratehiya, itinigil na ng United Kingdom ang pagiging kampante sa hukbong militar nito. Batay sa panibagong Strategic Defense Review ng bansa, magkakaroon umano ng malaking pagbabago sa hukbong sandatahan, kabilang na ang pagpapalawak ng fleet ng mga submarino, pagdaragdag ng bilang ng mga sundalo at ang posibilidad ng pagtaas ng buwis. Yan ay upang ihanda ang bansa sa isang panahon na punong-puno ng tensyon sa mundo. Ayon sa punong ministro ng United Kingdom, ang hakbang na ito ay posible rin umanong lumikha ng maraming trabaho para sa publiko. Ipagtatanggol natin ang ating bayan sa pamamagitan ng pagpopondo sa air at missile defense para mas maprotektahan ang mga isla nito. Lilikha tayo ng isang hybrid Royal Navy, isang puwersa ng pinagsamang mga drones, barkong pandigma, submarino, at mga eroplanong pandigma na magpapatrolya sa North Atlantic at mga karatig dagat. Ang inisyatibong ito ay magtataguyod ng libu-libong trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng mga barko, ganoon din dito mismo sa bayan ng Govern. Tampok din sa inisyatibang ito ang pagpapalawak ng nuclear capability ng Britanya bilang deterrence o panangga. Ang Trident system na nakabase sa mga submarino ay palalakasin pa. Ang nuclear doctrine ay muling niriripaso para dagdagan ng mga bagong preemptive retaliatory posture. Ibig sabihin, maaaring gumanti ang Britanya ng mas maaga bago pa man dumating sa kanila ang anumang pag-atake. Bukod dito, naglalaan din ng mas maraming pondo para sa cyber warfare, space command, pagpapaunlad ng hypersonic weapons at AI battlefield systems. Layunin nito na gawing 10 beses na mas mapanganib at epektibo ang hukbong sandatahan ng United Kingdom. Pero sa isang mas mapanganib na mundo, ipinahihiwatig ng Strategic Defense Review na kailangan na nating lumipat sa isang estado ng pagiging handa sa digmaan. Ang pagiging handa sa digmaan ay nangangahulugan ng mas matibay na panangga. Kailangan natin ng mas malakas na panangga upang maiwasan ang napakalaking gastusin, sa tao man o ekonomiya, na dulot ng digmaan. Mapipigilan natin ang digmaan sa pamamagitan ng pagiging malakas para harapin ito at manalo. Pero ang mga pagbabagong ito ay may kaakibat na halaga. Nagbabala ang mga ekonomista na posibleng hindi na maiwasan ang pagtaas ng buwis sa bansa para mapondohan ang bilyong-bilyong pangangailangan para sa pagiging handa sa digmaan. Nangako naman ang pamahalaan na itataas ang defense spending sa 2.5% ng GDP pagsapit ng 2027. Babala ni UK Prime Minister Keir Starmer, mas seryoso, mas biglaan at mas hindi inaasahan ang mga banta na kinakaharap ngayon ng United Kingdom kumpara sa alinmang panahon mula noong Cold War. Ang UK ay hindi na katulad ng dati na naghahanda sa isang digmaan na gusto nitong simulan. Naghahanda na sila ngayon sa isang digmaan na hindi na nila maiiwasan. Sa ibang balita, isang bansa sa Africa, halos wala ng tao. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ang South Sudan ang pinakabatang bansa sa mundo.
Halos 6 na taong gulang pa lamang ito, pero papasok na ito sa ika-4 na taon ng digmaang sibil. Matindi ang naging epekto ng digmaan. Halos 4 na milyong katao ang napilitang umalis mula sa kanilang mga tahanan saan mang panig ng bansa patungo sa ibang lugar. Halos 2 milyong South Sudanese na ang wala na sa kanilang mga tahanan. Ang ilan ay nakatira sa masisikip na kampo ng United Nations, pero ang karamihan ay nakakalat sa iba't ibang panig ng bansa. Napilitan silang lumikas dahil sa karahasan, gutom at tagtuyot. It is really very difficult for us to survive it. Talagang napakahirap para sa amin ang mabuhay sa lugar na ito, dahil kahit kami tumakas, lahat ng aming pagkain ay ninanakaw, at ang natira ay nasira naman. Nananatili na lang kami dito, naghihintay kung sino ang maaaring tumulong sa amin sa pamamagitan ng kaunting pagkaing maipapakain namin sa aming mga anak at kababaihan. Help our children and women. Isa itong krisis na bumabalot sa buong rehiyon, kung saan 2 milyong mga refugee ang tumakas patungo sa 6 na magkakaibang bansa noon lamang 1 taon. Kinupkop ng mga bansang katabi ng South Sudan ang daan-daang libong bagong dating, kung saan 80% sa kanila ay mga bata at kababaihan. Si Sadia at ang kanyang mga anak ay naglakbay ng higit 1 buwan para makahanap ng pagkain at ligtas na lugar sa South Sudan. Napakahirap ng paglalakbay. Napakalayo ng nilakad namin. Wala kaming makain. Kasama namin ang mga bata at tubig lang ang aming iniinom. Kung mayroon kang kaunting sorghum, pakukuluan mo ito, kakainin, at itutuloy ang paglalakad. Wala nang iba. Sa bansang Ethiopia, kung saan namamalagi ang gurong si Rugby mula din sa South Sudan, nakikita niya umano ang epekto ng karahasan mula sa mga sining na ginawa ng kanyang mga estudyante. Ang mga bata mula sa South Sudan ay nananatili lang dito. Walang ibang tao na pwedeng magturo sa kanila. Kaya ako'y kusang loob na nagboluntaryo dito. Nais kong ang lahat ng batang South Sudanese ay matuto, magkaroon ng kaalaman. Yan ang dahilan kung bakit ako naging isang guro. Patuloy naman ang bansang Kenya sa pagbibigay ng edukasyon at kabuhayan para sa mga bagong refugee mula sa South Sudan, pati na rin sa mga matatagal nang naninirahan dito. Sa Democratic Republic of Congo at sa Central African Republic, isang hamon para sa mga organisasyong tumutulong ang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa mga tao, lalo't ang mga refugee ay dumarating mismo sa mga lugar na kulang sa infrastruktura at may sarili ring kinakaharap na problema. Ang bansang Uganda naman ay nagkaroon ng bagong pulisiya na nagbibigay ng lupa sa mga refugee. Pinapayagan silang magtrabaho at isinasama sila sa health and education system ng bansa. Pero sa ngayon, mahigit 1 milyong South Sudanese refugee na ang naninirahan sa Uganda at nagkukulang na rin sa mga likas na yaman ang bansa gaya ng tubig, lupa at punong kahoy. Puno na rin ang mga paaralan dahil sa labis na dami ng mga estudyante. Sa kabila nito, patuloy pa rin dumarating ang mga refugee na gaya ni Elma. Ang karahasan na hatid ng iba't ibang armadong grupo ang nagtulak sa kanila na umalis sa South Sudan. Dahil sa pangamba ng tagutom, pang-aabuso at kamatayan kung bakit nila iniwan ang kanilang tahanan sa South Sudan. Pinasok ng mga sundalo ang aming mga bahay habang may dalang mga palakol at nagsimulang magnakaw. Kinuha nila ang mga solar panel at pera. Binubugbog nila ang mga tao habang tinatanong ang mga ito kung nasaan ang mga rebeldeng grupo. Kapag sinabi mong hindi mo alam, patuloy ka pa rin nilang bubugbugin. Ang mga kalalakihan, kababaihan at kabataan ng South Sudan ay patuloy na nagpapakita ng katatagan sa kabila ng hindi masukat na hirap at sakripisyo. Pero nangangailangan sila ng agarang tulong. Kailangan nila ng pangmatagalang solusyon. Kailangan nila ng kapayapaan. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.